Ano ba, Sofia? Huwag ka nang makulit. Alam mo namang kailangan ko lang magpakita sa hapunang ito dahil anibersaryo namin. Isang mabilis na kainan lang, tapos itatapon ko na rin ang pagkaing niluto niya. Nakakasawa na ang mukha ni Elena. Para siyang lumang muebles sa bahay. Nandoon lang, kapakipakinabang, pero sobrang nakakabagot. Ang boses ni Ricardo ay nanggagaling sa kabilang panig ng pinto ng kanilang silid, malamig at walang bahid ng pag-aalinlangan. Sa labas ng pinto, nakatayo si Elena. Hawak ang isang bandehado ng espesyal na beef caldereta na kanina pa niya maingat na inihanda sa loob ng 5 oras. Sa kabila ng mataas na lagnat at matinding pagkapagod mula sa pagtapos ng mga ulat ng kumpanya na si Ricardo ang magpipresenta bukas, pinilit niyang tumayo sa kusina. Para sa kanya, ang 18 taon ng kanilang pagsasama ay isang banal na selebrasyon ng pagtitiis at pagmamahal. Ngunit ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng asawa ay tila mga lason na unti-unting pumapatay sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Ang mga kamay ni Elena ay nagsimulang manginig. Ang init ng bandehado ay hindi na niya nararamdaman dahil mas matindi ang hapdi na nanunuot sa kanyang dibdib. 18 taon. 18 taon niyang ibinigay ang kanyang talino, ang kanyang lakas, at ang kanyang pangarap upang itayo ang pangalan ni Ricardo. Siya ang utak sa likod ng bawat matagumpay na deal. Siya ang kamay na naglilinis ng bawat kalat. At siya ang balikat na laging handang sumuporta. Ngunit sa huli, isa lamang pala siyang lumang gamit na nakakasawang tingnan. Dahan-dahang lumuwag ang hawak ni Elena sa bandehado. Ang pinggan ay bumagsak sa sahig, nakapira-piraso ang porselana at kumalat ang pagkain sa mamahaling alpombra. Walang tunog ng pagsabog, kundi ang malakas na pagtibok ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang tadyang. Sa loob ng silid, natahimik ang tawag ni Ricardo. Mabilis na bumukas ang pinto at lumabas ang asawa, bihis na bihis at amoy mamahaling pabango. Imbes na pag-aalala, ang makikita sa mga mata nito ay iritasyon. Ano ba, Elena? Ang tanga-tanga mo naman. Kita mong paalis ako, gagawa ka pa ng gulo? Linisan mo yan agad. Ang bulyaw ni Ricardo habang inaayos ang kanyang korbata. Hindi man lang tiningnan ang namumutlang mukha ng asawa. Ricardo, anibersaryo natin. Ang tanging naisambit ni Elena. Ang boses ay halos isang bulong na lamang ng isang taong nalulunod. Anibersaryo? Isang petsa lang yan sa kalendaryo. May mas mahalaga akong kikitain niyong gabi. Huwag kang mag-inarte na parang biktima sa teleserye. Nakakapagod ka ng intindihin. Mabilis na nilagpasan ni Ricardo si Elena. Iniwan siyang nakatayo sa gitna ng kalat, duguwang ang isang daliri dahil sa piraso ng nabasag na pinggan. Sa sobrang pait na nararamdaman, kinuha ni Elena ang susi ng kanyang sasakyan. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang tanging alam lang niya ay kailangan niyang habulin ang natitirang piraso ng kanyang dangal. Habang nagmamaneho sa ilalim ng malakas na ulan, ang kanyang mga mata ay pilit na pinalalabo ng mga luha. Sa bawat pagkurap, naalala niya ang mga gabing wala siyang tulog. Para lamang siguraduhing hindi mapapahiya si Ricardo sa mga board meeting. Naalala niya ang bawat sakripisyo na itinago niya sa ilalim ng ngiti. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinangkap ang tawagan si Ricardo sa huling pagkakataon. Umaasang baka nagkamali lang siya ng narinig. Ngunit bago pa man niya mapindot ang pangalan nito, isang nakakasilaw na liwanag mula sa isang malaking truck ang sumalubong sa kanya mula sa kabilang linya. Ang huling narinig ni Elena ay ang marahas na pag-ipit ng mga gulong sa basang semento at ang pagkayupi ng bakal ng kanyang sasakyan. Duguwang nakasandal si Elena sa manibela. Ang kanyang paningin ay unti-unting nadidilim. Gamit ang nanginginig na daliri, muli niyang pinindot ang dial para kay Ricardo. 1, 2, 3 ring, bago ito sinagot. Ricardo? Tulong! Naaksidente ako!
Ang pira-pirasong pagsamo ni Elena, ngunit ang sagot sa kabilang linya ay hindi ang boses ng isang nag-aalalang asawa. Isang malakas na halahak ng isang babae ang kanyang narinig bago sumagot si Ricardo ng may halong pot. Elena, tigilan mo na ang paggawa ng kwento para lang mapauwi ako. Kahit mamatay ka pa dyan, hindi ako maniniwala sa iyo. Huwag mo na akong tatawaga uli. Kasabay ng pagpatay ng tawag ay ang pagbitaw ng kamay ni Elena sa kanyang telepono. Ang kanyang duguang singsing sa kasal ay kuminang sa huling pagkakataon bago tuluyang lamunin ng kadiliman ang kanyang malay. Sa gitna ng ulan at lamig ng kalsada, isang tanong ang naiwang umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Bakit sa loob ng 18 taon, ang tanging natutunan ko ay kung paano mahalin ang taong handa akong panoring mamatay. Malamig. Nakakanghilo ang puting liwanag na unti-unting sumusuntok sa mga mata ni Elena nang dahan-dahan niyang idilat ang kanyang mga talukap. Ang unang bumati sa kanya ay hindi ang mainit na yakap ng isang nag-aalalang asawa, kundi ang amoy ng gamot at ang tuyot na hangin ng ospital. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay tila binuo mula sa basag na salamin. Bawat hininga ay isang matalim na kirot. Bawat galaw ay isang paalala ng malakas na banggaan na nagbabago sa kanyang buhay. Ang tanging kasama niya sa loob ng malamig na silid ay ang paulit-ulit at walang buhay na tunog ng makinang nagbabantay sa kanyang bawat tibok ng puso. Walang bulaklak, walang prutas, at higit sa lahat, walang Ricardo sa tabi ng kanyang kama. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na dahan-dahang sumasakal sa kanya. Doon, sa gitna ng kawalan, muling bumalik ang boses ni Ricardo sa kanyang isipan. Ang malupit na halahak ng isang babae at ang mga salitang tumapos sa 18 taon ng kanyang katapatan. Kahit mamatay ka pa dyan, hindi ako maniniwala sa iyo. Bumukas ang pinto ng walang pasintabi. Hindi ang kanyang asawa ang pumasok, kundi ang kanyang biyenan na si Lola Remedios. Ang matanda ay bihis na bihis, suot ang kanyang mamahaling terno at mga alahas na si Elena mismo ang bumili para sa kanya noong nakaraang kaarawan nito. Ngunit sa halip na awa, ang mukha ni Remedios ay puno ng pagkamuhi habang nakatingin sa duguang benda sa ulo ni Elena. Sa wakas, gising ka na rin, Elena. Alam mo bang dahil sa katangahan mong yan sa pagmamaneho, halos hindi makapag-concentrate si Ricardo sa mahalagang presentation niya? Napaka-irresponsable mo. Sa halip na makatulong ka, ikaw pa itong nagiging pabigat at nagbibigay ng sakit ng ulo sa anak ko. Ang bunga di Lola Remedios. Ang boses ay tila isang matalas na kuko na kumakaskas sa pader. Hindi makapagsalita si Elena. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo at ang bawat salitang gusto niyang itanong ay tila nababara ng isang malaking bukol ng pait. Gusto niyang itanong kung nasaan si Ricardo. Gusto niyang itanong kung bakit siya iniwan sa gitna ng ulan. Ngunit alam na ng kanyang puso ang sagot. Lumapit ang matanda sa kanya, hindi para hawakan ang kanyang kamay, kundi para iabot ang isang piraso ng papel. Huwag ka nang magdrama dyan. Kailangan ni Ricardo ang susi ng vault sa opisina at ang mga dokumento para sa bagang merger. Ibigay mo sa akin ang code. Huwag mong isiping dahil nasa ospital ka ay makakatakas ka na sa mga responsibilidad mo sa pamilyang ito. Pagkatapos ng lahat ng ginastos namin sa pagpapagagamot sa iyo, ito lang ang dapat mong gawin bilang utang na loob. Napapikit si Elena. Ang salitang utang na loob ay tila isang sampal sa kanyang namumutlang pisngi. Siya ang nagtrabaho para sa bawat sentimong pambayad sa ospital na ito. Siya ang bumuo sa imperyong kinatamasa nila ngayon, habang sila ay nagpapakasasa sa karangyaan. Ngunit sa paningin ng pamilyang ito, siya ay isa lamang kasangkapan na kailangang gamitin hanggang sa tuluyang masira. Wala akong ibibigay. Ang paos at mahinang sagot ni Elena. Nasaan ang asawa ko? Tumawa ng mapait si Lola Remedios at inayos ang kanyang buhok. Ang asawa mo? Masyado siyang abala sa pag-aalaga sa mga taong tunay na nagpapahalaga sa kanya.
Huwag kang magbulag-bulagan, Elena. 18 taon ka nang nakasabit sa leeg ni Ricardo na parang isang pabigat na kadena. Ngayong may dumating ng mas bata, mas maganda, at mas masunurin, asahan mang malapit na ang katapusan ng maliligayang araw mo sa pamamahay na ito. Iniwan ng matanda ang isang malamig na tingin bago ito tumalikod at lumabas ng silid. Iniwan si Elena na nanginginig sa matinding galit at pait. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, dahan-dahang itinaas ni Elena ang kanyang kamay na may nakakabit pang suwero. Tiningnan niya ang kanyang mga daliri. Ang mga daliring 18 taong humawak ng pluma para isulat ang tagumpay ng ibang tao. Isang matinding desisyon ang unti-unting nabuo sa kanyang gumuguhong mundo. Kung ang kanyang pagbagsak ang magbibigay sa kanila ng kalayaan para saktan siya, ang kanyang pagbangon ang magiging dahilan ng kanilang tuluyang pagkawasak. Ngunit bago ang lahat, kailangan niyang malaman ang isang bagay. Dahan-dahan niyang inabot ang remote control ng telebisyon sa tabi ng kanyang kama. Nang bumukas ang screen, sumalubong sa kanya ang isang live broadcast mula sa isang marangyang hotel. Doon, sa gitna ng kumukititap na mga ilaw, nakita niya si Ricardo na nakangiti. At sa tabi nito ay isang magandang babae na nakasuot ng asul na gown. Ang kumpanya, ang tagumpay, at ang kanyang pwesto ay tila may bago na palang nagmamay-ari. Ngunit hindi ang pagtataksil ang kumuha ng kanyang hininga, kundi ang suot na kuwintas ng babae. Iyon ang kuwintas na pamanapan ng kanyang yumaong ina. Ang tanging bagay na itinatago ni Elena sa loob ng vault na kanina lang ay pilit na kinukuha ng kanyang binan. Paano yun napunta sa leeg ng ibang babae? Ang mga kamay na ito ay hindi kailanman naging para sa sarili lamang. Tiningnan ni Elena ang kanyang mga palad sa ilalim ng malamig na ilaw ng ospital. Mga palad na may mga kalyo mula sa libu-libong pahina ng dokumentong kanyang nirebisa, mga daliring na mamanhid na sa pagtatype ng mga pangarap ng ibang tao. Noong sila ay nagsisimula pa lamang nang ang opisina nila ay isa lamang maliit at madilim na kwarto sa ilalim ng hagdan ng bahay ng kanyang mga magulang, ang mga kamay na ito ang humahawak sa nanginginig na kamay ni Ricardo. Elena, hindi ko kaya ito. Masyadong malaki ang proyektong ito para sa akin. Ang bulong noon ni Ricardo habang ang pawis ay namumuo sa kanyang no. At doon, tila bumalik ang kanyang gunita 18 taon na ang nakalilipas. Noumiti ang batang Elena, hinawakan ang balikat ng asawa, at buong tamis na nagsabi, "Kaya natin ito, Ricardo. Ako ang magsusulat, ako ang mag-aayos ng numero, at ikaw ang magiging muka ng tagumpay. Basta magkasama tayo, walang imposible." Iyon ang naging sumpa ng kanyang buhay. Ang maging utak na walang boses, ang maging lakas na walang pangalan. 18 taon siyang naging anino, kontento na sa bawat palakpak na tinatanggap ng asawa, habil naniniwala siyang ang bawat tagumpay nito ay tagumpay din ng kanilang tahanan. Ngunit ngayong nakahiga siya sa kama ng sakit, napagtanto ni Elena na ang anino ay hindi kailanman magiging bahagi ng liwanag. Ito ay dinidiliman lamang at tinatapakan. Nabalik lamang ang diwa ni Elena nang marinig ang marahang pagbukas ng pinto. Pumasok ang isang matandang nurse. Ang mukha ay puno ng habag habang tinitingnan ang pasyenteng tila nilimot na ng mundo. May dala itong isang puting sobre, lukot sa mga gilid at halatang galing sa isang mabilisang pagpapadala. "Ma'am Elena, may dumating pong sulat para sa inyo. Iniwan lang po sa counter ng isang lalaking naka-uniforme ng bangko. Sabi niya, mahalaga raw po ito at para sa inyong mga mata lamang." Ang mahinang saad ng nurse bago ito lumabas upang bigyan siya ng katahimikan. Sa panginginig ng mga kamay, pinuksan ni Elena ang sobre. Ang bawat kaluskos ng papel ay tila isang babala na nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Inaasahan niyang ito ay mga bayarin sa ospital o marahil ay mga dokumentong ipinapaabot ni Ricardo para sa kumpanya. Ngunit ang bumungad sa kanya ay isang opisyal na lihim mula sa isang prestigyosong bangko
na hindi kailanman ginamit ni Ricardo para sa kanilang negosyo. Ang sulat ay patungkol sa isang secret trust account sa ilalim ng pangalan ng kanyang ama. Isang account na matagal na niyang akalang sarado na dahil sa mga kwento ni Ricardo nung sila ay bagong kasal pa lamang. Ayon sa dokumento, ang account na ito ay naglalaman ng mga shares at properties na iniwan ng kanyang ama bilang proteksyon para sa kanya. Ngunit ang mas nakakapanghina ay ang huling transaksyon na nakatala sa ilalim nito. May nagtangkang mag-withdraw ng malaking halaga at ilipat ang mga titulo ng lupa nung nakaraang gabi lamang, habang siya ay duguang nakikipaglaban para sa kanyang buhay sa kalsada. Ang lagda sa ilalim ng request for transfer ay pamilyar na pamilyar kay Elena. Kahit napilit na ginaya ang kanyang pirma, kilala niya ang bawat kurbada ng panulat na yon. Iyon ang paraan ng pagsulat ni Ricardo kapag siya ay nagmamadali. Nanigas ang buong katawan ni Elena. Hindi lamang pala ang kanyang puso ang gustong taddarin ng asawa, kundi maging ang huling yaman na iniwan ng kanyang pamilya bilang huling sandigan. 18 taon niyang ipinagkatiwala ang lahat, ang kanyang pera, ang kanyang talino, at ang kanyang kaluluwa. Sa isang lalaki ngayon ay tila isang buitreng naghihintay na lamang sa kanyang huling hininga upang makuha ang lahat. Isang matalim na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Elena. Isang ngiting hindi nakakarating sa kanyang mga mata. Ang pait sa kanyang lalamunan ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Kung akala ni Ricardo na ang aninong 18 taon niyang tinatapakan ay mananatiling pipi, nagkakamali siya. Dahil ang account nito na pilit nilang minanakaw, ay may isang kondisyon na tanging si Elena lamang ang nakakaalam. Isang kondisyon na nakasulat sa maliit na bahagi ng dokumento na tila hindi napansin ng magnanakaw. Ang lahat ng kapangyarihan ay babalik sa tanging tagapagmana kung ang kanyang legal na asawa ay mapatunayang nagtaksil sa sumpa ng kasal. Hindi lamang pala pag-ibig ang itataya niya sa pagkakataong ito. Itataya niya ang bawat sentimong pinaghirapan niya upang makita ang bawat taong nang api sa kanya na gumagapang sa putikan. Ano ba yan, Elena? Bakit ang tagal niyo namang pumasok? Kanina pa kami naghihintay para makakain ng maayos. Ang boses ni Sofia ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa katahimikan ng mansyon. Nakatayo siya sa tuktok ng magarang hagdanan. Ang hagdanang si Elena mismo ang pumili ng disenyo. Suot ang paboritong silk robe ni Elena na kulay asul. Ang robe na iyon ay regalo ni Ricardo noong ika-10 anibersaryo nila. Isang simbolong itinuring ni Elena na sagrado. Ngunit ngayon ay nakasabit na sa balikat ng isang babaeng pilit na sumisira sa kanyang buhay. Si Elena ay nakaupo sa isang malamig na wheelchair. Itinutulak ng kanilang driver na si Mang Isko. Ang bawat pag-ikot ng mga gulong sa makinis na tiles ng sahig ay lumilikha ng isang mababang tunog na tila nagpapaalala sa kanya ng kanyang kasalukuyang kahinaan. Ang kanyang bahay, na dati ay amoy lavender at puno ng init ng pagmamahal, ay tila naging isang banyagang lugar na puno ng lason. Lumalabas si Ricardo mula sa dining room, hawak ang isang baso ng alak. Walang salubong, walang yakap, at walang kahit anong bakas ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Sa halip, isang malalim na buntong hininga ng inis ang kanyang pinakawalan. Bakit kailangang dumaan ka pa sa harapang pinto, Elena? Alam mo namang may mga bisita ako sa loob. Nakakaistorbo ka sa daloy ng usapan. Ang malamig na saad ni Ricardo. Lumapit siya, ngunit hindi para hawakan ng asawa, kundi para ayusin ang kanyang sariling hitsura sa salamin malapit sa pintuan. Ricardo, bakit siya ang suot ng damit ko? Bakit siya narito sa loob ng bahay natin? Ang boses ni Elena ay nanginginig. Ang kanyang mga kuko ay binaon niya sa sandalan ng wheelchair hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Ang sakit sa kanyang puso ay mas matindi pa kaysa sa mga sugat na tinamo niya sa aksidente. Tumawa ng mahina si Ricardo, isang tunog na puno ng pangungutya. Bahay natin? Elena, let's be realistic. Ako ang nagbabayad ng amilyar nito. Ako ang nagpundar nito. At tungkol sa damit mo?
Ibinigay ko na sa kanya dahil mukhang hindi mo na naman magagamit yan sa kalagayan mo. Look at you, you're a mess. Isang irresponsableng asawa na naaksidente dahil sa sariling katangahan, tapos ngayon ay maglulupasay ka rito? Kasalanan mo ang lahat, Elena. Dugtong ni Sofia habang dahan-dahang bumababa ng hagdan. Ang bawat hakbang ay tila pagtapos sa dangal ng tunay na may-ari ng bahay. Kung naging maayos kang asawa, hindi sana naghahanap ng kalinga si Ricardo sa iba. Your accident? It's karma. Pinaparusahan ka ng tadhana dahil hindi mo kayang ibigay ang kailangan ng isang matagumpay na lalaking tulad niya. Ang bawat salita ng gaslighting ay tila mga hollow blocks na itinatambak sa dibdib ni Elena. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang lumiliit, nagiging isang mansa sa sarili niyang tahanan. Ang kanyang paningin ay naglabo dahil sa luhang pilit niyang pinipigilan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang tumayo at saktan ang dalawang taong nasa harap niya. Ngunit ang kanyang katawan ay tila isang bilangguang ayaw sumunod sa kanyang isip. Mang Isko, dalhin niyo na siya sa kwarto sa baba. Huwag niyo na siyang itaas sa master's bedroom dahil ayaw kong marinig ang ingay ng wheelchair niya sa gabi. Utos ni Ricardo bago tumalikod at bumalik sa dining room kasama si Sofia. Habang itinutulak si Elena patungo sa maliit na kwarto sa dulo ng pasilyo, ang kwartong dati ay imbakan lamang ng mga lumang gamit, nahagip ng kanyang paningin ang isang bagay sa gilid ng pasilyo, malapit sa basurahan. Doon, sa gitna ng mga tira-tirang pagkain at mga dumi, ay nakahandusay ang kanilang wedding album. Ang cover nito, na yare sa mamahaling balat, ay punit-punit na. Ang litrato nila ni Ricardo sa harap ng altar, kung saan sila ay nangahong magsasama sa hirap at ginhawa, ay nabahira na ng putik at basang-basa ng ulan mula sa labas. Ang puso ni Elena ay tila isang basong porselana na hinulog sa semento. Nagkapira-piraso at wala ng pagkakataong mabuo pa. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng kanyang pagmamahal kay Ricardo ay tuluyan ng naputol, kasabay ng isang panata na nabuo sa kanyang nagngangalit na kaluluwa. Kung itatapon nila siya na parang basura, sisiguraduhin niyang bago siya tuluyang umalis, susunugin niya ang bawat pundasyong itinayo niya para sa kanila, hanggang sa wala nang matira kundi abo. Sino ang tunay na mawawalan sa ating dalawa, Ricardo? Hindi sapat ang 18 taon para makilala ang isang demonyo, kung ang demonyong iyon ay ang taong pinili mong paglingkuran ng buong buhay. Ang kaisipang ito ay tila isang malamig na hangin na yumayakap kay Elena habang siya ay nakahiga sa maliit na papag sa loob ng madilim na imbakan. Ang amoy ng alikabok at lumang gamit ay sumasakal sa kanyang hininga, ngunit mas matindi ang amoy ng pagkabulok ng kanyang pagsasama kay Ricardo. Mula sa kabilang panig ng pader, naririnig niya ang mahinang tunog ng tawanan at ang kalansing ng mga kubyertos. Isang masayang hapunang hindi na siya kabilang. Sa ilalim ng kanyang unan, maingat niyang kinapa ang lukot na sobreng galing sa bangko. Ito ang kanyang mitsa ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Sa tulong ni Mang Isko, ang tanging taong hindi tumalikod sa kanya, lihim siyang nakapagpadala ng mensahe sa isang tao mula sa kanyang nakaraan. Isang taong matagal na niyang kinalimutan dahil sa utos ni Ricardo. Ngunit ngayon, ay siya lamang ang makakatulton sa kanya. Ang mahinang pagbukas ng pinto ay bumasag sa katahimikan ng silid. Pumasok si Mang Isko, bit-bit ang isang baso ng tubig at isang matandang lalaking nakasuot ng simpleng barong. Ang lalaki ay si Attorney Melencio, ang pinagkakatiwalaang abogado ng yumaong ama ni Elena. Ang kanyang muka ay bakas ng gulat at pait nang makita ang kalagayan ng anak ng kanyang matalik na kaibigan. Elena, anong ginawa nila sa iyo? Ang gatal na boses ng matanda habang dahan-dahang lumalapit sa wheelchair ng babae. Hindi ko akalain na ang anak ni Don Alfonso ay mauuwi sa ganitong kalagayan sa kamay ng lalaking iyon. Hindi sumagot si Elena. Sa halip ay iniabot niya ang mga dokumento. Ang bawat paghinga niya ay tila isang pakikipaglaban sa emosyong gustong kumawala. Attorney, kailangan kong malaman ang totoo.
Ano ang naiwan sa akin? Ano ang tunay na hawak ni Ricardo? Maingat na binuklat ni Attorney Melencio ang mga papeles. Ang bawat kaluskos ng pahina ay tila tibok ng orasan na nagbibilang sa katapusan ng kapangyarihan ni Ricardo. Pagkaraan ng ilang minuto, ang abogado ay tumingin kay Elena nang may halong paghanga at misteryo. Elena, tila nakalimutan ni Ricardo ang isang napakahalagang detalye nung nagsisimula pa lamang kayo. Ang panimula ng abogado. Dahil sa takot mo noon na baka hindi aprobahan ng ama mo ang kasal nyo, lahat ng intellectual property ng kumpanya, ang mga formula ng produkto, ang mga patent, maging ang logo at pangalan ng brand, ay inirehistro natin sa ilalim ng iyong dalaga pang pangalan bilang proteksyon. Nanigas si Elena. Isang alaala ang biglang sumagi sa kanyang isipan. 18 taon na ang nakalilipas, sa isang maliit na opisina, siya ang pumirma sa lahat ng legal na dokumento habang si Ricardo ay abala sa pakikipag-usap sa mga kliyente. Dahil sa labis na tiwala, hindi na kailanman binasa ni Ricardo ang mga maliliit na letra sa bawat rehistro. Ibig sabihin, ang puton na pangunusap ni Elena. Ibig sabihin, Elena, si Ricardo ay isa lamang muka ng kumpanya. Ngunit ang kaluluwa at ang bawat pundasyon nito ay pag-aari mo. Sa isang pirma mo lamang, maaari mong bawiin ang lahat. Siya ay nagpapatakbo ng isang imperyong ang susi ay nasa bulsa mo. Ang paliwanag ni Attorney Melencio. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa katarungang malapit ng makamit. Isang matalim at malamig na kapayapaan ang bumalot sa puso ni Elena. Ang wheelchair na kanyang kinauupuan ay hindi na tila isang bilangguan, kundi isang trono ng paghihigante. Hindi niya kailangang sumigaw, hindi niya kailanman kailangang magmakaawa. Ang kailangan niya lang ay hintayin ang tamang sandali para bawiin ang bawat hibla ng buhay na ninakaw sa kanya. Nabalik ang diwa ni Elena nang biglang tumunog ang telepono ni Attorney Melencio. Isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Pagkasagot ng abogado, ang kanyang muka ay agad na naging seryoso. Sino ito? Tanong ni Attorney Melencio. Ano? Ang pinakamalaking investor ng kumpanya? Itinapat ng abogado ang telepono sa speaker para marinig ni Elena ang boses sa kabilang linya. Isang boses na puno ng pagdududa at otoridad. Attorney Melencio. Nalaman namin na ikaw ang may hawak ng mga orihinal na rehistro ng kumpanya ni Ricardo. Gusto naming malaman ang katotohanan. Balita namin ay nag-aagaw buhay ang asawa niya, at si Ricardo ay nagpaplanong ibenta ang kumpanya sa mga banyaga ng walang sapat na pahintulot. Sabihin mo sa amin, sino ba talaga ang tunay naming kausap? Dahil kung wala si Elena sa kumpanyang ito, hindi kami pipirma sa merger na gaganapin bukas. Nagsalubong ang mga tingin ni Elena at ng abogado. Ang pagkakataon ay hindi lamang kumatok. Ito ay sumisigaw na ng katarungan. Sa labas ng silid, narinig ni Elena ang malakas na boses ni Ricardo na nag-uutos sa mga katulong para sa kanyang pag-alis bukas patungo sa isang malaking signing ceremony. Hindi alam ni Ricardo, ang pirma na inaasahan niyang magbibigay sa kanya ng bilyon-bilyong halaga ay ang pirma ring magtatapon sa kanya sa kangkungan. Ang pinakamagaling na sandata ng isang taong sugatan ay ang pagpapanggap na siya ay wala ng lakas paupang lumaban. Malamig ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ng malawak na sala. Nakaupo si Elena sa kanyang wheelchair. Ang muka ay sadyang ginawang blanco. Ang mga mata ay tila nakatingin sa kawalan, parang isang pasyenteng hindi pa ganap na bumabalik ang katinuan mula sa pagkabagok. Sa harap niya, nagkakandara pa si Ricardo habang inaayos ang mga folder sa ibabaw ng babasaging mesa. Amoy kape at mamahaling pabango ang buong silid, ngunit sa ilalim ng mga ito ay ang umaalingasaw na amoy ng matinding kaba ng kanyang asawa. Sofia, nasa na ba yung slide number 14? Ang gulo ng mga numeraw nakalagay dito. Hingi ko maintindihan kung paano nakuha ang projection na ito. Ang inis na reklamo ni Ricardo habang marahas na kinakamot ang kanyang ulo. Babe, wag mo akong tanungin.
Alam mo namang hindi ko forte ang finance. Malambing, ngunit walang silbing sagot ni Sofia habang abala sa paglalagay ng pulang lipstick sa harap ng malaking salamin. Tumingin si Ricardo kay Elena, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa iritasyon. Mabilis siyang lumapit, hinawakan ng mahigpit ang magkabilang balikat ng asawa at iniharap dito ang screen ng laptop. Elena, umayos ka nga. Basahin mo ito. Paano mo kinuwenta ang profit margin sa bagong planta? Mag-isip ka. Ngayon na ang presentation ko sa mga banyaga, kapag napahiya ako rito, lagot ka sa akin. Ang bawat pagdiin ng mga daliri ni Ricardo sa kanyang balikat ay nag-iiwan ng kirot. Ngunit mas pinili ni Elena na ibaba ang kanyang tingin. Pinag-aralan niya ang screen. Ang mga numero sa slide na iyon ay ang pormulang puyat niyang binuo 3 araw bago ang kanilang anibersaryo. Alam niya ang bawat tuldok at kuwit niyon. Ngunit sa halip na sumagot ng diretsyo, hinayaan niyang manginig ang kanyang mga labi. Ang kanyang boses ay ginawang paos at putol-putol, parang isang batang nawawala sa gitna ng dilim. Masakit. Masakit ang ulo ko, Ricardo. Ano yung mga numero? Hindi ko mabasa. Umiikot ang paligid. Ang pag-iyak na kanyang ginawa ay walang luhang pumatak, kundi isang tunog ng matinding pagkalito na sadyang ginaya sa mga taong nawala ng memorya. Useless. Bulyaw ni Ricardo sabay tulak nang marahan sa wheelchair ni Elena palayo sa mesa. Ang mabilis na pag-ungol ng mga gulong sa makinis na sahig ay nagpabuntong hininga kay Sofia. Sabi ko naman sa iyo, babe, wala na tayong mapala dyan. Nabobohan na siguro talaga mula noong maaksidente. Natatawang saad ni Sofia habang lumalapit kay Ricardo. Kinuha niya ang isang lumang notebook sa tabi ni Elena. Ang personal na journal ng asawa, kung saan nakasulat ang lahat ng backup computations at mga pahinang may mansa pa ng kape mula sa mga madaling araw na siya lamang ang gising. Look, basahin mo na lang itong mga nakasulat dito. Sabihin mo sa board na ikaw ang nagpuyat para gawin ang bagong strategy na ito. Ako nang bahalang mag-explain sa part ng marketing, babasahin ko lang yung mga notes niya rito. Harap-harapan. Walang kahit anong pag-aalinlangan. Pinanood ni Elena kung paano buklatin ni Sofia ang kanyang mga pahina, kung paano nito ang kimin ang bawat ideyang pinagbuhusan niya ng kaluluwa, habang si Ricardo ay tumatango ng may pagmamalaki. Sa loob ng dibdib ni Elena, ang ngit-ngit ay tila kumukulong lava na naghihintay ng tamang oras ng pagsabog. Ang kininin niyo ang lahat ng nakasulat dyan, wika ng kanyang isip habang nananatiling nakayuko. Basahin ninyo ang bawat salita dahil ang bawat numerong ninanakaw ninyo ngayon ang siyang magiging saksak sa sarili ninyong mga lalamunan sa harap ng mga investors mamaya. Mabilis na nagligpit ang dalawa. Nang makalabas ang sasakyan nila Ricardo sa tarangkahan, ang katahimikan ng bahay ay muling nagbalik. Naiwan si Elena sa gitna ng sala. Ilang sandali pa, narinig niya ang mabibigat na hakbang ni Lola Remedios mula sa kusina habang kausap ang isang tao sa telpono. Ang boses ng matanda ay mataas at puno ng pansabik. Oh, kumare! Natuloy na rin sila sa presentation ngayon. Sigurado na ang bilyones na papasok sa kumpanya ni Ricardo. At yung pabigat? Nako, huwag mo nang alalahanin yung Elena na yon. Sa susunod na linggo, pagkasok ng pera mula sa merger, ipatapon na namin yon sa murang mental hospital sa probinsya. Palalabasin naming nabaliw pagkatapos ng aksidente para wala nang magtanong. Hindi pwedeng manatili ang basura sa pamamahay ng mga bilyonaryo. Ang pagbaba ng telepono ni Lola Remedios ay sinundan ng isang malamig na ngiti sa mga labi ni Elena sa kabila ng kanyang pagkukunyari. 7 araw. 7 araw na lamang ang ibinibigay nilang taning sa kanyang pananatili rito. Ngunit hindi nila alam na sa mga oras na ito, ang mga banyagang investors na kanilang inaasahang magbibigay ng yaman ay nakaharap na kay Attorney Melencio, hawak ang tunay na titulo ng kumpanya. Sinong mental hospital kaya ang bagsakan nating lahat sa susunod na linggo, Lola Remedios? Ang sikat ng umaga na pumapasok sa bintana ng dining room ay hindi nagdadala ng init ng pag-asa.
kundi ang malamig na katotohanan ng isang tahanang puno ng pagkukunwari. Ang amoy ng bagong sangag, na kanin at piniritong hamon, ay tila nakakasulasok sa pang-amoy ni Elena. Nakaupo siya sa dulo ng mahabang mesa. Ang kanyang wheelchair ay tila isang bakod na naghihiwalay sa kanya sa 3 taong masayang nag-aalmusal sa harap niya. Babe, kailangan nating bumili ng bagong set ng mga alahas para sa victory party mamaya. Malanding saad ni Sofia habang nilalagyan ng jam ang tinapay ni Ricardo. I want something that screams power. Something that will make everyone realize na ako na ang bagong reyna ng kumpanya. Tumawa si Ricardo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. Of course, Sofia. Ibigay mo lang sa akin ang listahan. Pagkatapos ng pirmahan na yung hapon, lahat ng gusto mo ay mapapas sa iyo. Wala nang limitasyon ang credit card natin. Sa kabilang dulo ng mesa, si Lola Remedios ay abala sa pag-inom ng kanyang mainit na kape. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakapako kay Elena. Ang bawat pagsubo ni Elena ng lugaw, ang tanging pagkaing ibinigay sa kanya dahil sa kanyang kondisyon, ay tila nagbibigay ng iritasyon sa matanda. Elena, hanggang kailan mo babalak panindigan ang pag-iinarte mong yan? Ang biglang asik ni Lola Remedios. Ibinaba niya ang tasa ng kape sa platito. Ang tunog ng porselanang nagtagpo ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ibigay mo na sa amin ang huling code ng vault. Huwag mo nang hintayin na mawalan pa ako ng pasensya sa iyo. Alam naming hindi ka tuluyang nawala sa sarili. Naghahanap ka lang ng atensyon. Nananatiling nakayuko si Elena. Ang kanyang buhok ay nakalaylay. Natatakpan ang kalahati ng kanyang muka. Sa ilalim ng mesa, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa tela ng kanyang duster. Pinipigilan niya ang bawat kalamnan ng kanyang muka na gumalaw. Kailangan niyang maging bato. Kailangan niyang maging anino. Wala akong maalala, Lola. Ang paos at nanginginig na sagot ni Elena. Ang vault? Ano po ang vault? Sinungaling! Ang sigaw ni Lola Remedios. Sa isang iglap, tumayo ang matanda at mabilis na lumapit sa kinalalagyan ni Elena. Ang galit sa kanyang mukha ay tila isang apoy na handang tumupok sa lahat ng madadaanan. Akala mo ba ay madadaan mo ako sa ganyan? 18 taon kitang pinagtiisan sa bahay na ito dahil lang sa pera mo. Pero ngayon, wala ka ng silbi. Ibigay mo ang code. Dahil sa matinding galit at kawalan ng sagot mula kay Elena, kinuha ni Lola Remedios ang tasa ng bagong timplang kape na nasa mesa. Walang pag-aalinlangan na ibinuhos ng matanda ang mainit na likido sa ibabaw ng nanginginig na kamay ni Elena na nakapatong sa armrest ng wheelchair. Ang usok mula sa mainit na likido ay dahan-dahang umakyat sa hangin. Ang balat sa kamay ni Elena ay agad na naging matingkad na pula. Ang hapdi ay nanunuot hanggang sa kanyang mga buto. Ngunit ang inaasahang sigaw ng sakit ay hindi narinig ni Lola Remedios. Walang aray, walang pag-iyak, at walang pag-atras. Nanatiling nakapako ang tingin ni Elena sa kanyang kamay na unti-unting namumaltos. Ang bawat patak ng kape na gumugulong sa kanyang balat ay tila isang bautismo ng apoy na tuluyang tumapos sa huling bahagi ng kanyang pagkatao na marunong pangmasaktan. Sa gitna ng katahimikan ng silid, dahan-dahang iniangat ni Elena ang kanyang ulo. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Lola Remedios. Isang dahan-dahan at matalim na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Elena. Isang ngiting punong-puno ng pait, tagumpay, at isang uri ng katinuan na mas nakakatakot kaysa sa kahit anong galit. Salamat, Lola, ang mahinang bulong ni Elena. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na hangin mula sa hukay. Salamat sa huling hapdi na ito. Dahil dito, wala na akong utang na loob na natitira sa pamilyang ito. Ang bawat patak ng kape na ito ay kabayaran sa bawat taon ng panlilimos ko ng pagmamahal sa inyo. Napaatras si Lola Remedios. Ang kanyang mukha ay biglang namutla sa takot. Maging si Ricardo at Sofia ay natigilan sa kanilang kinakain. Ang mga tinidor ay nalaglag sa kanilang mga pinggan dahil sa kakaibang aura na inalalabas ni Elena.
Hindi nila kilala ang babaeng nasa harap nila. Hindi ito ang martir na si Elena. Ito ay isang estrangero na may mga matang tila nakikita na ang kanilang kamatayan. Anong sinasabi mo? Ang nauutal na tanong ni Ricardo. Ang kanyang kaba ay unti-unting lumalabas sa kanyang pawisang no. Hindi sumagot si Elena. Patuloy lang siyang nakangiti habang nakatingin sa kanyang nasunog na kamay. Sa labas ng bahay, narinig nila ang tunog ng isang sasakyang huminto sa tapat ng kanilang gate. Isang itim na sasakyan na may plaka ng gobyerno. Ang oras ng paniningil ay hindi laging dumarating sa parang inaasahan natin, Ricardo. Ang huling saad ni Elena, bago niya pikit ang kanyang mga mata ng may matinding kapayapaan. Handa na ba kayong harapin ang katotohanan sa likod ng merger na inaasam nyo? Ang bawat pintig ng sugatang kamay ni Elena ay tila isang tambol na naghuhudyat ng paparating na unos. Habang ang mapulang balat ay unti-unting namumaltos dahil sa init ng kape, ang kanyang paningin ay nanatiling nakapako sa bintana. Ang tunog ng pagbukas ng gate at ang paggasgas ng mga gulong sa graba ng driveway ay nagdulot ng isang mabigat na katahimikan sa loob ng silid. Mabilis na tumayo si Ricardo. Iniwan ang kanyang hindi pa nauubos na almusal. Inayos niya ang kanyang mamahaling Amerikana, pilit na itinatago ang kaba sa likod ng isang mapagmataas na ngiti. Baka yan na ang kinatawan mula sa opisina ng merger. Sabi ko sa inyo, hindi nila matitiis ang ganda ng deal na inaalok ko. Lumabas si Ricardo sa veranda, sinusundan ng mapanuring tingin ni Sofia at na nagmamalaking mukha ni Lola Remedios. Ngunit pagbukas ng pinto, hindi isang banyagang investor ang bumungad sa kanila. Isang lalaking nasa kalagitnaan ng 4 may malalim na mga mata at tindig na puno ng otoridad, ang dahan-dahang pumasok sa loob ng bakuran. Siya ay si Gabriel, ang dating Chief Financial Officer ng kumpanya na tinanggal ni Ricardo 3 taon nang nakalilipas dahil sa hindi pagkakaunawaan. Ngunit ang totoo, tinanggal siya dahil masyadong marami siyang nalalaman tungkol sa mga maling transaksyon ni Ricardo na pilit namang itinatama ni Elena sa likod ng mga dokumento. Gabriel, anong ginagawa mo rito? Ang asik ni Ricardo, ang kanyang boses ay puno ng paghamak. Wala ka ng pwesto sa kumpanyang ito. Umalis ka bago ko tawagin ang mga security. Hindi na tinag si Gabriel. Sa halip, itinaas niya ang isang itim na folder na may opisyal na selyo ng pamahalaan. Hindi ako narito bilang dating empleyado mo, Ricardo. Narito ako bilang kinatawan ng Special Audit Team. May natanggap na formal na reklamo ang opisina tungkol sa questionableng paglilipat ng mga assets at ang paggamit ng mga intellectual property na hindi mo pag-aari para sa merger na gaganapin mamaya. Tila binuhusan ng malamig na tubig si Lola Remedios. Ang matanda ay napakapit sa sandalan ng upuan, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Anong pinagsasabi mo? Anak ko ang may-ari ng lahat. Kami ang nagpundar nito. Iyon ang akala nyo. Ang malamig na sagot ni Gabriel. Tumingin siya sa loob ng bahay at sa isang maikling sandali, nagtagpo ang kanilang mga mata ni Elena. Walang salita, ngunit may malalim na pagkilala sa bawat isa. Si Gabriel ang nursery principal sa plano ni Elena. Ang bining itinanim niya noong tinulungan niya ang pamilya ni Gabriel noong ito ay walang-wala, at ngayon ay handa ng magbunga ng katarungan. Attorney Melencio has already filed a temporary restraining order sa lahat ng bank accounts ng kumpanya. Patuloy ni Gabriel habang ibinibigay ang dokumento kay Ricardo na ngayon ay putlang-putla na. Hanggat hindi na patutunayan kung sino ang tunay na may-ari ng mga pirma sa mga orihinal na titulo, walang merger na magaganap. At ang pinakamasama, Ricardo, ang lahat ng ari-arian ng pamilyang ito, pati ang bahay na tinitirhan nyo, ay kasama sa freeze order. Hindi maaari! Paano ang victory party ko mamaya? Ang tila baliw na sigaw ni Sofia, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot na baka mawala ang lahat ng luhong inaasahan niya. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang inabot ni Elena ang isang maliit na panyo sa kanyang bulsa, gamit ang kanyang maayos na kamay. Pinunasan niya ang natitirang mansa ng kape sa kanyang braso.
Tiningnan niya ang isang maliit na peklat sa kanyang palad. Isang sugat mula sa panahong mahirap pa sila ni Ricardo at naglalako sila ng kape sa kalsada. Naalala niya kung paano niya minahal ang lalaking ito nang higit pa sa kanyang sarili. Ngunit na yon, kahit ang hapdi ng peklat na iyon, ay wala na siyang maramdaman. Iyon ang kanyang golden moment. Ang pagtanggap na ang lahat ng bahagi ng kanyang nakaraan kay Ricardo ay tuluyan ng naging banyaga sa kanya. Elena, sabihin mo sa kanila. Sabihin mo na sa akin ang kumpanya. Ang huling pagsamo ni Ricardo habang lumalapit sa wheelchair ng asawa. Ang kanyang muka ay puno ng desperasyon. Tumingala si Elena. Ang kanyang muka ay kasing linaw ng kristal. Ricardo, ang katotohanan ay parang tubig. Kahit gaano mo higpitan ang hawak, laging may paraan para kumawala ito sa iyong mga daliri. Hindi mo ako maaring utusan ngayon. Dahil sa paningin ng batas, ikaw ay isa na lamang taong nakatira sa bahay, na pag-aari ng isang taong matagal mo nang binalewala. Tumalikod si Gabriel at lumabas ng bahay. Ngunit bago siya tuluyang umalis, may isang huling mensahe siyang iniwan na nagpatahimik sa lahat. By the way, Ricardo, may isang testigo na lumutang. Isang taong nakakita sa aksidente ni Elena at nakarinig sa huling tawag mo sa kanya bago mo siya iniwan sa kalsada. Handa ka na bang makilala kung sino ang kumuha ng telpono mo noong gabing iyon? Ang kislap ng mga diamante sa ilalim ng mga ilaw ng chandelier ay hindi sapat upang takpan ang amoy ng nabubulok na dangal sa loob ng bulwagang ito. Nakatingin si Elena sa kanyang sarili sa malaking salamin ng silid-bihisan ng Grand Ballroom. Sa unang pagkakataon sa loob ng 18 taon, hindi siya nakasuot ng maluwag na duster o ng damit na pinili ni Ricardo para sa kanya. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na gown na yari sa tilang sutla, yakap ang kanyang katawan ng may dignidad na matagal niyang kinalimutan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, inilalalantad ang kanyang leeg na tila isang reynang, handa nang harapin ang kanyang huling laban. Ang tanging palamuti sa kanya ay ang dugo ang benda sa kanyang kamay na kanina ay pinunasan niya. Isang paalala ng apoy na kanyang dinaanan. Sa labas ng pinto, naririnig niya ang boses ni Ricardo na pilit na nagpapakita ng kalmado sa harap ng mga panauhin. Ngunit sa bawat tawa nito ay may bakas ng desperasyon. Sa kabila ng freeze order ni Gabriel, pinilit pa rin ni Ricardo na ituloy ang victory party. Sa kanyang isip, kung mapapapirma niya si Elena sa harap ng mga investors, magagawa niyang baligtarin ang sitwasyon at palabasin na ang lahat ng paratang ay isang malaking pagkakamali lamang. Bumukas ang pinto at pumasok si Ricardo, kasunod si Sofia na halos hindi na makahinga sa sikip ng kanyang pulang gown. Ang mukha ni Ricardo ay puno ng pawis. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin kay Elena. Elena, makinig ka sa akin. Ang mabilis at nanginginig na bulong ni Ricardo habang hinahawakan ang braso ni Elena. Lalabas tayo sa stage mamaya, numingiti ka lang. Sasabihin natin sa lahat na maayos ang lahat at ikaw mismo ang magbibigay ng basbas sa merger na ito. Kung gagawin mo ito, ibabalik ko sa iyo ang lahat. Ipapagagamot kita sa pinakamagandang ospital sa ibang bansa. Just do this for me, one last time. Tumingin si Elena kay Ricardo at sa loob ng kanyang mga mata ay wala siyang nakitang kahit anong bakas ng lalaking minahal niya noon. Ang nakikita niya lamang ay isang taong nalulunod na handang hilahin ang lahat pababa para lamang makahinga ng ilang segundo. Huwag kang mag-alala, Ricardo. Ang mahinang sagot ni Elena. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo. Lalabas ako sa stage na iyon at sisiguraduhin kong sa gabing ito, ang bawat isa sa inyo ay makakakuha ng eksaktong nararapat para sa inyo. Napangiti si Sofia sa likuran ni Ricardo, iniisip na bumigay na naman ang martir na asawa. Good girl. Alam mo naman kasing wala ka ring mapupuntahan kung mawawala ang yaman ni Ricardo. Matuto kang lumugar. Nagsimula ang tugtugin ng mga biolin sa labas, hudyat ang simula ng programa. Inalalayan ni Ricardo si Elena patungo sa gitna ng stage
sa ilalim ng mga nakakasilaw na spotlight. Ang bulwagan ay puno ng mga pinaka-impluwensyadong tao sa bansa, mga politiko, mga negosyante, at mga mamamahayag. Lahat sila ay naghihintay sa victory speech ng taong inakala nilang nag-iisang utak ng kumpanya. Tumayo si Ricardo sa harap ng mikropono. Hawak ang isang baso ng champagne. Magandang gabi sa inyong lahat. Ngayong gabi, hindi lamang natin ipinagdiriwang ang tagumpay ng aming kumpanya, kundi pati na rin ang lakas ng aking asawa, si Elena, na kahit na aksidente ay narito pa rin upang saksihan ang ating pag-akyat sa rurok ng tagumpay. Elena, mahal ko, nais mo bang magbigay ng ilang salita bago natin ipalabas ang video ng ating bagong merger? Inabot ni Elena ang mikropono. Ang bawat mata sa loob ng ballroom ay nakatitig sa kanya. Sa isang sandali, tumigil ang lahat ng ingay. Naramdaman ni Elena ang matinding kaba ni Ricardo sa tabi niya. Ang bawat mabilis na paghinga nito ay naririnig niya sa gitna ng katahimikan. Ito ang kanyang golden moment. Sa halip na magsalita tungkol sa kumpanya, dahan-dahang itinaas ni Elena ang kanyang sugatang kamay. Inilalantad ang mapulang balat na namumaltos dahil sa kape ni Lola Remedios kaninang umaga. Ang mga panauhin ay nagbulungan. Ang ilan ay napasinghap sa gulat. Ang tagumpay ay hindi nasusukat sa laki ng gusaling itinayo mo, kundi sa kung gaano karaming luha at dugo ang ibinuhos ng mga taong tinapakan mo para makarating ka sa itaas. Ang panimula ni Elena. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom nang may kapangyarihang hindi kailanman narinig mula sa kanya. Ricardo, sinabi mo sa akin na ang gabi na ito ay tungkol sa katotohanan. Kaya naman, hayaan nating ang video ang magsabi ng tunay na kwento ng kumpanyang ito. Sa isang iglap, namatay ang lahat ng ilaw sa ballroom, maliban sa malaking screen sa likuran nila. Inasahan ni Ricardo na ang makikita ay ang graphics ng kanilang bagong produkto at ang mga lagda ng mga banyagang investors. Ngunit ang bumungad sa lahat ay hindi mga numero at chart. Ang video ay nagsimula sa isang madilim at maulang kalsada. Isang dashboard camera mula sa isang sasakyang nakatigil sa gilid ng daan. Makikita sa screen ang kotse ni Elena na nawasak pagkatapos mabangga ng truck. At pagkatapos, ang boses na naging sanhi ng bawat bangungot ni Elena sa loob ng mga nakaraang araw ay maririnig ng malinaw sa bawat speaker ng ballroom. Kahit mamatay ka pa dyan, hindi ako maniniwala sa iyo. Huwag mo na akong tatawagan uli. Kasunod nito ay ang larawan ni Ricardo at Sofia na nagtatawanan sa loob ng isang silid ng hotel habang si Elena ay duguang humihingi ng tulong sa telepono. Ang bawat salita ng pagtataksil, ang bawat plano ni Lola Remedios na itapon si Elena sa mental hospital ay sunod-sunod na lumabas sa screen kasama ang mga dokumentong nagpapatunay na ang lahat ng pag-aari ni Ricardo ay nakuha sa pamamagitan ng pandaraya sa sarili niyang asawa. Ang katahimikan sa ballroom ay naging isang matinding ingay ng pagkabigla at galit. Napabitaw si Ricardo sa kanyang baso. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal sa semento ay tila naging hudyat ng pagtatapos ng kanyang mundo. Ang mukha ni Sofia ay tila naging abo sa takot habang nakikita ang sarili sa screen na tinatawag na basura, ang asawa ng lalaking kasama niya. Tumingin si Elena kay Ricardo, na ngayon ay nakaluhod na sa stage. Hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa bigat ng kahihiyang wala ng pag-asang mabura. Ang kumpanya ay hindi kailanman naging sayo, Ricardo. Ang huling hirit ni Elena sa mikropono bago niya ito ibinaba ng may matinding penalidad. Dahil ang bawat pirasong binuo mo ay binuo ko. At ngayon, binabawi ko na ang lahat. Sa gitna ng kaguluhan, isang pangkat ng mga pulis ang dahan-dahang pumasok sa ballroom at ang taong nangungguna sa kanila ay ang misteryosong testigo. Ang driver ng truck na nakabangga kay Elena, hawak ang isang bagay na mas matindi pa sa video. Ang nawawalang telepono ni Elena na may nakatagong recording ng huling pag-uusap nila ni Ricardo. Ngunit ang hindi alam ni Elena, habang pinapanood niya ang pagbagsak ni Ricardo,
May isang tao sa madilim na sulok ng ballroom na kanina pa nakamasid. May hawak na isang lihim na maaaring magpabago sa lahat ng kanyang nalaman tungkol sa kanyang sariling pamilya. Ilabas niyo na ang mga posas. Ang lalaking ito ay hindi lamang magnanakaw ng dangal, kundi isang mamamatay tao sa harap ng batas. Ang boses ni Gabriel ay umalingaw sa buong bulwagan, kasing talas ng kidlat na gumuguhit sa madilim na langit. Sa gitna ng nagkakagulong mga panauhin, nanatiling nakatayo si Elena sa gitna ng stage. Tila isang estatwang bato na hindi natitinag ng bagyong siya mismo ang lumika. Ang bawat bulong, ang bawat hiyaw ng pagkagulat, at ang bawat pagkislap ng mga kamera ng media ay tila naging malabong ingay na lamang sa kanyang pandinig. Sa paanan ni Elena, nakaluhod si Ricardo. Ang kanyang mamahaling Amerikana ay gusot-gusot na, at ang kanyang muka ay basang-basa ng pawis at luha ng kahihiyan. Sinubukan niyang abutin ang laylayan ng gown ni Elena. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa desperasyon. Ang telang sutla na dati ay hinahawakan niya ng may pag-aari, ay tila naging kasing liit ng isang pangarap na hindi na niya kailanman maaabot. Elena, please, huwag mong gawin ito. Mag-usap tayo. Alam mong mahal kita. Nagkamali lang ako. Si Sofia ang nagtulak sa akin sa lahat ng ito. Ang pagsamo ni Ricardo. Ang boses ay puno ng pait at panlilinlang. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena habang tinitingnan ang lalaking 18 taon niyang sinamba. Ang huling hibla ng kanyang pag-ibig ay tila isang tuyong dahon na tuluyan ng tinangay ng hangin. Mahal, Ricardo, ang pag-ibig ay hindi nag-iiwan ng asawa sa gitna ng kalsada para mamatay. Ang pag-ibig ay hindi nagnanakaw ng huling yaman ng isang taong nagbigay sa iyo ng lahat. Ang pag-ibig ay hindi matatagpuan sa mga labi ng isang tulad ni Sofia. Sa isang sulok, sinubukan ni Sofia na tumakas. Dahan-dahang umaatras patungo sa gilid ng kurtina. Ngunit bago pa man siya makalayo, hinarang siya ng 2 babaeng pulis. Ang kanyang pulang gown, na kanina ay simbolo ng kanyang pagtatagumpay, ay tila naging isang kulay ng babala sa kanyang nalalapit na pagbagsak. Bitawan niyo ako! Wala akong kinalaman dito! Buntis ako! Hindi niyo ako pwedeng saktan! Ang hiyaw ni Sofia. Ang kanyang boses ay naging matinis at puno ng takot. Nabalik ang diwa ni Elena nang marinig ang tunog ng mga posas na nagtatagpo sa likuran ni Ricardo. Ang bawat metalikong tunog ng pagkandado ay tila isang malakas na selyo sa katapusan ng 18 taon ng kanyang pagkaalipin. Habang hinihila si Ricardo palabas ng ballroom, ang mga mata nito ay nanatiling nakapako kay Elena. Punong-puno ng pot, pagsisisi, at isang uri ng takot na ngayon lamang nito naramdaman. Nang tuluyan ng mailabas ang mga taksil, ang katahimikan ay muling bumalot sa bulwagan. Tumingin si Elena sa kanyang kamay. Dahan-dahan niyang hinugot ang kanyang wedding ring, ang gintong singsing na naging simbolo ng kanyang sumpa. Ang pakiramdam ng metal na humihiwalay sa kanyang balat ay tila isang paglaya ng kanyang kaluluwa. Ibinagsak niya ang singsing sa sahig at ang tunog ng pagtalbog nito sa makinis na tiles ay tila isang huling tuldok sa isang mahabang kwento ng pagtitiis. Dahan-dahan siyang bumaba ng stage, hindi gamit ang wheelchair, kundi gamit ang sarili niyang mga paa, kahit na ang bawat hakbang ay nagdadala pa rin ng kirot mula sa kanyang mga sugat. Habang naglalakad siya palabas, isang matangkad na lalaki na nakasuot ng itim na Amerikana ang humarang sa kanyang daan. Ang kanyang muka ay natatakpan ng anino ng malaking haligi, ngunit ang kanyang mga mata ay pamilyar na pamilyar kay Elena. Akala mo ba ay tapos na ang lahat, Elena? Ang mahinang tanong ng lalaki, ang boses ay malalim at may dalang misteryo. Ang pagbagsak ni Ricardo ay simula pa lamang. May mga lihim ang iyong ama na hindi kailanman sinabi ni Attorney Melencio sa iyo. Mga lihim kung bakit kailangang mangyari ang aksidenteng yon. Nanigas ang buong katawan ni Elena. Ang malamig na simoy ng gabi na pumapasok mula sa nakabukas na pinto ng ballroom
ay tila naging kasing lamig ng isang katotohanang hindi pa niya handang harapin. Tumingin siya sa lalaki. Pilit na inaaninag ang mukha nito sa gitna ng kadiliman. Sino ka? At anong alam mo tungkol sa ama ko? Ang hamon ni Elena. Ang kanyang puso ay muling tumibok ng mabilis. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang bagong uri ng pangamba. Ang lalaki ay dahan-dahang lumabas mula sa anino. Ang kanyang muka ay may isang malaking peklat sa gilid ng mata. Isang peklat na nakita na ni Elena sa isang lumang litrato ng kanyang ama noong ito ay nasa militar pa. Ako ang taong dapat ay kasama ng iyong ama. Noong gabing namatay siya sa aksidente, 20 taon na ang nakalilipas. Ang sagot ng lalaki. At narito ako para sabihin sa iyo na si Ricardo ay hindi lamang naging taksil na asawa. Siya ang naging huling taong nakausap ng iyong ama bago ito tuluyang nawala. Isang matinding panginginig ang gumapang sa likuran ni Elena. Kung ang lahat ng ito ay totoo, ibig sabihin ay 18 taon siyang natulog sa tabi ng isang demonyong pumatay sa kanyang sariling ama. Ang bawat piraso ng kanyang binuong kapayapaan ay tila muling nakapira-piraso sa hangin. Sa labas, ang tunog ng sirena ng mga pulis ay unti-unti nang lumalayo. Ngunit sa loob ng puso ni Elena, isang bagong apoy ang nagsisimulang magliyab. Sino nga ba talaga ang lalaking pinakasalan ko? At gaano kalalim ang hukay na inilaan niya para sa akin bago pa man kami magsimula? Ang katotohanan ay hindi parang gamot na nagpapagaling, kundi parang kutsilyo na dahan-dahang humihiwa sa mga luma ng sugat, hanggang sa muling umagos ang sariwang dugo. Ang kaisipang ito ay tila isang malamig na agos ng tubig na bumalot sa buong pagkatao ni Elena habang nakatitig siya sa lalaking may peklat sa harap niya. Ang Grand Ballroom, na kanina lamang ay puno ng hiyawan at kaguluhan, ay tila naging isang malawak at bakanting sementeryo ng mga pangarap. Ang mga pulis ay nakaalis na, dala ang dugo ang dangal ni Ricardo, ngunit ang iniwan nilang katahimikan ay mas nakabibingi pa kaysa sa kahit anong sirena. Julian, anong sinasabi mo? Ang paos na tanong ni Elena. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinihigpitan ang kapit sa kanyang itim na gown. 18 taon. 18 taon akong natulog sa tabi niya. Paano ang lalaking inakala kong nagligtas sa akin noong mamatay ang ama ko ay siya rin palang dahilan ng pagkawala niya? Dahan-dahang lumapit si Julian. Ang kanyang mga hakbang ay lumilika ng mabagal at ritmikong tunog sa makinis na tiles ng sahig. Inabot niya ang isang luma at kupas na pitaka. Isang pitakang gawa sa balat ng baka na may nakaukit na inisyal na AL. Ang inisyal ng kanyang amang si Alfonso Luna. Hindi aksidente ang pagkamatay ni Don Alfonso, Elena. Ang mahinang saad ni Julian, ang boses ay puno ng pait na tila itinago sa loob ng 2 dekada. Noon gabing iyon, may hawak na ebidensya ang iyong ama laban sa pamilya ni Ricardo tungkol sa isang malaking nakaw na pondo mula sa kumpanya. Si Ricardo, na noon ay isang batang assistant pa lamang at pilit na nagpapakitang gilas, ang inutusan ng kanyang pamilya upang bawiin ang mga dokumentong yon. Nagkita sila sa bangin ng Tagaytay. Ang huling narinig ko sa radyo, bago mawala ang signal, ay ang boses ni Ricardo na nakikipagtalo sa iyong ama. At pagkatapos, ay ang tunog ng pagguho ng lupa at pagbagsak ng sasakyan. Napahawak si Elena sa isang haligi para hindi siya tuluyang mabuwal. Ang bawat salita ni Julian ay tila isang malakas na hampas sa kanyang dibdib. Naalala niya kung paano dumating si Ricardo sa kanyang buhay. Isang buwan pagkatapos ng libing ng kanyang ama. Napakabait nito, napakaalaga, at laging handang makinig sa kanyang mga hinagbis. Inakala niya noon na ang Diyos ang nagpadala kay Ricardo upang punan ang puwang na iniwan ng kanyang ama. Ngunit ang totoo, ang tagapagligtas niya ay ang taong mismong humukay sa libingan ng kanyang magulang. Isang matinding panghiinig ang gumapang sa kanyang likuran. Ang bawat halik ni Ricardo, ang bawat yakap nito sa loob ng 18 taon, ay tila naging malalapot na putik na dumidikit sa kanyang balat.
Pakiramdam niya ay gusto niyang kaskasin ang kanyang sariling katawan hanggang sa mawala ang bawat bakas ng paghawak ng lalaking iyon. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin ito? Ang hiyaw ni Elena. Ang kanyang mga luha ay tuluyan ng umagos. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa matinding pot. Bakit hinayaan mo akong mabuhay sa kasinungalingan sa loob ng halos 2 dekada? Dahil wala akong ebidensya, Elena. Ang malungkot na sagot ni Julian. Nung gabing yon, tinangka rin nilang patayin ako. 18 taon akong nagtago sa probinsya, nagpapagaling ng mga sugat na hindi lamang sa balat, kundi sa kaluluwa. Ngunit nang makita kita sa balita, nang makita ko ang aksidente mo at kung paano ka binaliwala ni Ricardo, alam kong dumating na ang oras. Ang utang na loob ko sa iyong ama ay hindi matatapos hanggat hindi mo nakakamit ang tunay na katarungan. Dahan-dahang binuksan ni Elena ang pitaka ng kanyang ama. Sa loob nito, sa isang lihim na bulsa, ay may isang maliit na susi na may nakasabit na numero. 18 hanggang 20. Ito ang susi sa isang safety deposit box na hindi kailanman nahanap ni Ricardo, dagdag ni Julian. Nandoon ang mga orihinal na dokumento na magpapatunay na ang pamilya ni Ricardo ang tunay na pumatay sa iyong ama at nagnakaw sa inyong kumpanya bago pa man kayo ikasal. Nabalik ang diwa ni Elena nang marinig ang tunog ng papalapit na mga yabag. Si Attorney Melencio ay nagmamadaling pumasok sa ballroom. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Elena, kailangan nating umalis dito ngayon din, ang mabilis na saad ng abogado. Nalaman namin na si Lola Remedios ay hindi lamang nagmamasid. May mga tauhan siyang binayaran para kuhanin ang mga dokumento sa bahay niyo bago pa man makarating ang mga pulis doon. At ang mas malala, si Sofia ay nakatakas mula sa mga babaeng pulis habang isinasakay sa patrol car. Tumigas ang ekspresyon ng mukha ni Elena. Ang kanyang mga mata, na kanina ay puno ng luha, ay naging kasing talas ng diamante. Ang sakit ay naging lakas, at ang pait ay naging isang matinding determinasyon. Hindi nila makukuha ang kahit anong piraso ng buhay ko, attorney. Ang malamig na saad ni Elena, habang mahigpit na hawak ang susi ng kanyang ama. Kung ang 18 taon ko ay itinayo sa isang madugong kasinungalingan, sisiguraduhin kong ang katotohanan ito ang huling bagay na makikita nila bago sila tuluyang mabulok sa impyerno. Sa labas, ang ulan ay nagsimulang pumatak, kasing lakas ng ulan noong gabing na aksidente si Elena. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya ang dugo ang biktima sa kalsada. Siya na ang bagyong susagasa sa lahat ng humarang sa kanyang daan. Julian, sumama ka sa amin, utos ni Elena. May isang lugar pa tayong kailangang puntahan bago matapos ang gabing ito. Ang lumang bodega sa gilid ng kumpanya, doon kung saan itinago ni Ricardo ang lahat ng mga basura na akala niya ay hindi na muling makikita. Habang papalabas sila ng ballroom, hindi napansin ni Elena na sa ilalim ng isa sa mga mesa may isang recording device na naiwan. Isang device na kanina pa nakabukas at ipinapasa ang bawat salita nila sa isang taong kasalukuyang nagmamaneho ng mabilis patungo sa parehong lokasyon. Sino ang unang makakarating sa huling sikreto ni Don Alfonso? At handa ba si Elena sa posibilidad na ang katotohanan ay may mas malalim pang biktima kaysa sa kanyang inaakala? Sunugin mo na ang lahat! Huwag kang magtitira ng kahit isang pirasong papel na mag-uugnay sa anak ko sa matandang iyon. Ang gulyaw ni Lola Remedios ay umalingaw-ngaw sa loob ng madilim at abandonadong bodega, kasing talim ng kidlat na gumuguhit sa kalangitan sa labas. Sa gitna ng naglalakihang mga kahoy na crate at mga lumang makinarya, ang matanda ay tila isang anino ng kamatayan, hawak ang isang lighter habang pinagmamasdan ang unti-unting paglamas ng apoy sa isang tumpok ng mga dokumento. Ang usok ay naging malapot at maitim. Tila mga kaluluwang pilit na kumakawala mula sa nakaraan. Nakatayo si Elena sa bukana ng bodega, basang-basa ng ulan at nanginginig. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa matinding pagkasuklam. Ito ang bodegang binayaran niya gamit ang sariling ang ipon noong 5 taon ng kanilang kasal.
Dahil sabi ni Ricardo ay kailangan nila ng imbakan para sa kinabukasan. Hindi niya alam na ang kinabukasang tinutukoy nito ay ang paglilibing sa katotohanan ng kanyang pagkatao. 18 taon kitang tinawag na Inay Remedios, ang mahinang saad ni Elena. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na hininga mula sa likuran ng matanda. 18 taon kong nilinis ang bawat dumi ng iyong pamilya. Hindi ko alam na ang pinakamalaking dumi ay ang dugong nasa mga kamay niyo. Napatalon sa gulat si Lola Remedios. Ang lighter ay nalaglag sa basang semento at namatay. Ang tanging liwanag na natira ay ang naghihingalong apoy mula sa tumpok ng papel. Ang muka ng matanda ay naging isang maskara ng takot at pagkamuhi nang makita ang manugang na inakala niyang bagsak na at wala ng laban. Elena, paano mo nalaman ang lugar na ito? Ang nauutal na tanong ni Remedios, habang pilit na tinatabunan ng kanyang katawan ang mga nasusunog na papel. Umalis ka rito. Wala kang karapatang manghimasok sa mga ari-arya ng anak ko. Ari-arya ni Ricardo? Ang lahat ng nakikita mo rito, mula sa bawat pako ng pader na ito hanggang sa lupang kinatatayuan mo, ay binili ng pawis at talino ko, habang ang anak mo ay abala sa paglustay ng perang hindi sa kanya. Ang tugon ni Elena habang dahan-dahang lumalapit. Ang bawat hakbang niya ay lumilika ng tunog ng pagpapakalansing ng tubig sa semento. Inilabas ni Elena ang susing, may numerong 18 hanggang 20. Sa gilid ng bodega, sa ilalim ng isang makapal na telang pang-atras, ay naroon ang isang luma at kalawanging vault na inakala ni Ricardo na wala ng silbi. Gamit ang susi ng kanyang ama, dahan-dahang pinihit ni Elena ang kandado. Ang tunog ng mga bakal na nagtatagpo sa loob ng vault ay tila isang huling awit ng katarungan. Pagbukas ng pinto, hindi mga diamante o ginto ang bumungad sa kanya. Isang maliit na kahon na gawa sa nara at sa ibabaw nito ay isang sulat na may sulat kamay ng kanyang ama. Para sa aking munting prinsesa, sa oras na mabasa mo ito, sana ay nasa panig ka na ng liwanag. Ito ang kanyang golden moment. Sa gitna ng alikabok at amoy ng nasusunog na papel, naramdaman ni Elena ang isang haplos sa kanyang balikat. Hindi mula kay Julian o kay Attorney Melencio na nasa labas, kundi ang espiritu ng kanyang ama na tila nagbabantay. Kinuha niya ang mga dokumento sa loob, mga orihinal na record ng bawat sentimong ninakaw ni Ricardo bago pa man ito maging asawa niya, at ang tunay na testamento na nagpapatunay na si Elena ang mag-iisang tagapagmana ng buong Luna Empire. Tapos na ang laro, Remedios, ang sabi ni Elena habang itinataas ang mga dokumento. Ang apoy na sinimulan mo ay hindi sapat para tupukin ang katotohanan ito. Ngunit bago pa man makasagot ang matanda, isang malakas na tunog ng pagkasa ng baril ang narinig ni Elena mula sa madilim na sulok sa itaas ng bodega. Huwag kang gagalaw, Elena. Ibigay mo sa akin ang box na yan o sisiguraduhin kong sa gabiring ito ay makakasama mo na ang tatay mo sa ilalim ng lupa. Yumaba si Sofia mula sa anino ng mga bakal na hagdanan. Gusot-gusot ang kanyang pulang gown at may bahid ng putik ang mukha. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng kabaliwan na wala ng kinatatakutan. Ang baril na hawak niya ay nakatutok ng diretsyo sa dibdib ni Elena. Sofia, huwag kang maging hibang. Nakapaligid na ang mga pulis sa labas. Ang hiyaw ni Attorney Melencio mula sa pinto. Wala akong pakialam, ang sigaw ni Sofia. Ang kanyang daliri ay nanginginig sa gatilyo. Nawala na sa akin ang lahat. Ang yaman, si Ricardo, ang anak ko, lahat kinuha ni Elena. Kung babagsak ako, isasama kita. Tumingin si Elena ng diretsyo sa dulo ng baril. Walang takot, walang pag-atras. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa bodega. Tanging ang tunog ng patak ng ulan sa bubungang yari sa yero ang naririnig. Sa isang iglap, isang putok ang umalingaw-ngaw, kasabay ng isang sigaw na hindi nagmula kay Elena, kundi sa isang taong biglang humarang sa pagitan ng bala at ng biktima. Sino ang nabuwis ng buhay para kay Elena?
At sa gitna ng duguang sahig ng bodega, mayroon pa bang puwang ang patawad? O ang gabi ay matatapos sa isa na namang libing? Ang bawat tunog ng putok ng baril ay tila isang paghinto ng oras. Isang sandaling, ang hininga ng mundo ay tila napatid sa gitna ng dilim. Ang nakakabinging alingaw-ngaw ng bala ay bumasag sa katahimikan ng bodega. Kasunod, ang tunog ng pagbagsak ng isang mabigat na katawan sa basang semento. Hindi si Elena ang tinamaan. Sa harap niya, dahan-dahang napaluhod si Julian. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang balikat kung saan mabilis na umagos ang pulang likido, bumabakas sa kanyang lumang barong. Julian! Ang hiyaw ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng takot at pag-aalala habang mabilis na dinaluhan ang lalaking nagbuwis ng sarili para sa kanya. Sa kabilang bahagi, ang usok mula sa baril ni Sofia ay dahan-dahang humalo sa malamig na hangin. Nanlalaki ang mga mata ng babae. Ang kanyang nanginginig na mga kamay ay binitawan ng armas na lumihan ng tunog ng metal na tumalbog sa sahig. Bago pa man siya makakilos, ang mga pulis ay mabilis na pumasok mula sa lahat ng sulok. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa semento ay tila isang hukbo ng katarungan. Bitawan ang lahat! Huwag gagalaw! Ang utos ng mga awtoridad. Pinanood ni Elena kung paano dapaan ng mga pulis si Sofia, na ngayon ay naglulupasay na sa sahig at sumisigaw ng mga salitang wala ng kabuluhan. Hindi ko sinasadya! Si Ricardo ang may kasalanan! Siya ang nag-utos sa akin! Ang hiyaw ni Sofia. Ang kanyang mukha ay nabahira ng putik at luha habang kinakaladkad palabas. Si Lola Remedios naman ay nakatayo sa isang sulok, putlang-putla at hindi makapagsalita. Ang kanyang mapagmataas na tindig ay tuluyan ng gumuho habang pinapuposan din siya ng mga pulis. Nabalik ang diwa ni Elena nang maramdaman ang mahinang hawak ni Julian sa kanyang kamay. Ayos lang ako, Elena. Ang box. Kunin mo ang box. Ang mahinang bulong ni Julian. Ang boses ay paos, ngunit may bakas ng kapayapaan. Niyakap ni Elena ang kahon na gawa sa Nara. Ang bawat ukit nito ay tila nagbibigay sa kanya ng init sa gitna ng malamig na gabi. Sa sandaling iyon, ang 18 taon ng kanyang pagtitiis ay tila isang masamang panaginip na unti-unti nang natatapos sa pagsikat ng katotohanan. Lumipas ang ilang linggo. Ang ingay ng media ay dahan-dahan ng humupa. Ngunit ang bawat balita ay patuloy na nagdadala ng tagumpay para kay Elena. Sa tulong ng mga dokumento sa loob ng kahon, napatunayan ang lahat ng krimen ni Ricardo at ng kanyang pamilya. Hindi lamang annulment ang nakamit ni Elena, kundi ang ganap na pagbawi sa bawat sentimo at bawat lupang ninahaw sa kanya. Nakatayo si Elena sa harap ng malaking salamin sa kanyang bagong opisina. Hindi na sa ilalim ng anino ni Ricardo, kundi sa itaas ng kumpanya ngayon ay formal ng pinapangalanan sa kanya, ang Luna Global Ventures. Ang kanyang suot na puting suit ay tila isang baluti ng kanyang bagong pagkatao. Ang sugat sa kanyang kamay mula sa kape ni Lola Remedios ay naging isang manipis na peklat na lamang, isang medalyang tanda ng kanyang katatagan. Pumasok si Attorney Malencio, may dalang isang asul na folder. Elena, tapos na ang lahat. Ang lahat ng assets ay nailipat na sa pangalan mo. Si Ricardo at Sofia ay nahaharap sa habambuhay na pagkabilanggo. At si Lola Remedios ay kailangan ding managot sa obstruction of justice at tangkang pagpatay. Huminga ng malalim si Elena. Ang pakiramdam ng hangin sa kanyang baga ay tila mas masarap at mas malaya kaysa noon. Ngunit sa likod ng kanyang tagumpay, may isang bahagi ng kanyang puso na nananatiling may puwang. Attorney, ihanda mo ang sasakyan. Ang utos ni Elena. May huling dokumento akong kailangang ibigay kay Ricardo sa loob ng bilangguan bago ko siya tuluyang burahin sa buhay ko. Habang naglalakad palabas, hindi napansin ni Elena ang isang maliit na sobreng iniwan sa kanyang mesa. Isang sobreng walang pangalan ng nagpadala, ngunit may nakasulat sa labas na nagpatigil sa kanyang pagtibok ng puso. Hindi lahat ng nakaraan ay nailibing na sa bodega, Elena.
May isang tao pang naghihintay sa iyo sa kabilang panig ng mundo. Ano lihim pa ang maaring magpayanig sa binuong kapayapaan ni Elena? At sino ang taong ito na tila alam ang bawat hakbang ng kanyang paghihigante? Ang mga rehas na ito ay hindi ginawa para ikulong ang iyong katawan, Ricardo. Ginawa ito bilang salamin ng madilim at masikip na bilangguan na matagal mo nang itinayo sa loob ng iyong sariling puso. Ang boses ni Elena ay mahinahon, walang bakas ng galit, kundi isang uri ng kapayapaang tila nakuha mula sa kailaliman ng isang malalim na dagat. Nakaupo siya sa likod ng makapal na salamin sa loob ng visiting room ng bilangguan. Sa kabilang panig, ang lalaking dating kinatatakutan at sinasamba niya ay nakasuot na ng kupas na kulay kahel na uniforme. Wala na ang mamahaling relo, wala na ang maayos na gupit ng buhok, at wala na ang mapagmataas na kislap sa mga mata. Ang Ricardo sa harap niya ngayon ay isa na lamang anino ng isang taong nabulag ng sariling kasakiman. Dahan-dahang inilabas ni Elena ang isang folder at idinikit ito sa salamin. Ang mga dokumento ng annulment na may opisyal na selyo ng korte. Kasama nito ay ang huling listahan ng lahat ng utang na kailangang bayaran ni Ricardo sa mga biktima ng kanyang korupsyon. Isang halagang, kahit sa 10 buhay, ay hindi niya kayang mabayaran. Elena, patawarin mo ako. Please, ilabas mo ako rito. Ang paos na pagsamo ni Ricardo, ang kanyang mga daliri ay pilit na kumakamot sa salamin. Lumilikha ng tunog ng tuyong balat na nagagasgas sa matitigas na materyales. Gagawin ko ang lahat. Magsisimula tayo uli. Mahal pa rin kita. Tiningnan siya ni Elena ng matagal. Tila sinusuri kung meron pang kahit isang hibla ng emosyon na matitira sa kanyang dibdib. Ngunit wala siyang naramdaman kundi awa-awa. Para sa isang taong, hanggang sa huli ay hindi alam ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Ang pagmamahal ay hindi humihingi ng tawad sa harap ng mga rehas, Ricardo. Ang pagmamahal ay hindi nagtataksil sa gitna ng unos. Ang huling saad ni Elena bago siya tumayo. Ito na ang huling beses na makikita mo ako. Mula sa araw na ito, ang pangalang Elena Luna ay magiging isang alaala na lamang ng lahat ng bagay na tinapon mo para sa wala. Habang naglalakad palabas ng gusali ng bilangguan, ang sikat ng araw ay tumama sa kanyang muka. Ang bawat hakbang niya ay tila nagpapagaan sa bigat na 18 taon niyang dinala. Ang tunog ng pagsasara ng malaking gate ng bakal sa kanyang likuran ay tila isang pinal na tuldok sa isang kabanata ng kanyang buhay na puno ng pait. Sumakay si Elena sa kanyang sasakyan at nagsimulang magmaneho palayo sa maingay at maduming lungsod. Habang bumibilis ang takbo ng sasakyan, ang mga matatayog na gusali ay napapalitan ng mga luntiang bukid at mga puno ng niyog. Papunta siya sa kanyang kinalakihang probinsya, sa lumang bahay ng kanyang mga magulang na matagal na niyang hindi nabibisita dahil sa pagbabawal ni Ricardo noon. Nabalik ang diwa ni Elena nang marating niya ang pampang ng dagat sa kanilang bayan. Ang amoy ng alat at ang malamig na simoy ng hangin ay tila yumayakap sa kanya. Nagbibigay ng isang uri ng kagalingan na hindi kayang ibigay ng kahit anong gamot. Dito, sa ilalim ng malawak na langit, muli niyang binasa ang misteryosong sobreng natanggap niya sa opisina. Hindi lahat ng nakaraan ay nailibing na sa bodega, Elena. May isang tao pang naghihintay sa iyo sa kabilang panig ng mundo. Sa dulo ng pampang, malapit sa isang lumang parola, ay may nakatayong isang lalaki. Nakatalikod ito sa kanya. Nakatingin sa malalayong alon ng dagat. Ang kanyang tindig ay pamilyar, tila isang anino mula sa kanyang kabataan na matagal na niyang hindi nakikita. Nang dahan-dahang lumingon ang lalaki, ang puso ni Elena ay tila tumigil sa pagtibok. Hindi ito si Julian. Hindi rin ito si Ricardo. Ito ay ang lalaking naging unang tagapagtanggol niya noong bata pa siya. Ang kanyang kuya, si Mateo, na inakala nilang lahat ay namatay kasama ng kanilang ama, 20 taon na ang nakalilipas. Elena, matagal kitang hinintay.
ang mahinang saad ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng kagalakan at pagsisisi. Ang pagtatagpong iyon ay tila isang himala sa gitna ng lahat ng trahedya. Sa bisig ng kanyang kapatid, doon lamang tuluyang napakawalan ni Elena ang lahat ng luhang itinago niya sa loob ng 18 taon. Ang bawat hikbi ay tila isang paglilinis ng kanyang kaluluwa. Ang bawat patak ng luha ay isang pagtanggap sa bagong simula. Hindi lamang paghihiganti ang natamo ni Elena sa dulo ng kanyang laban. Natagpuan niya ang tunay na kahulugan ng pamilya at ang pagkakataong muling mabuhay para sa sarili. Sa gabing yon, habang pinapanood nila ang paglubog ng araw sa dalampasigan, alam ni Elena na ang bukas ay hindi na puno ng takot, kundi ng pag-asa. Ngunit sa gitna ng kanilang muling pagkikita, may isang huling katotohanang ibinulong si Mateo na nagpabago sa pananaw ni Elena tungkol sa kanyang ama. Isang katotohanang magbubukas ng pinto para sa isang mas malawak na misyon na higit pa sa kanyang sariling tagumpay. Ang bawat pilat sa ating balat ay hindi tanda ng ating pagkatalo, kundi isang mapa ng bawat laban na ating napagtagumpayan upang marating ang umagang ito. Ang sikat ng araw sa baybayin ng probinsya ay unti-unting gumagapang sa bintana ng lumang bahay na bato, nagdadala ng init na tila humahalik sa pisngi ni Elena. Wala na ang mabigat na pressure ng lungsod. Wala na ang amoy ng lason sa loob ng mansyon ni Ricardo. Sa halip, ang bumabati sa kanya ay ang bango ng sariwang kape at ang malambing na huni ng mga ibon sa labas ng harden. Nakaupo si Elena sa balkonahe. Tinitingnan ang kanyang mga kamay. Malinis na ang kanyang mga kuko, at ang peklat mula sa paso ng kape ay tila naging isang maliit na puting marka na lamang. Isang tahimik na saksi sa kanyang muling pagsilang. Lumabas si Mateo mula sa kusina. Bitbit ang isang plato ng mainit na pandesal. Ang kanyang mukha ay puno ng kapayapaan na matagal na ring nawala sa kanya. Elena, nakahanda na ang lahat para sa pagbubukas ng foundation sa bayan. Maraming kababaihan ang naghihintay sa iyo. Gusto nilang marinig ang kwento ng reynang hindi sumuko. Ngumiti si Elena, isang tunay at busilak na ngiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata. Salamat kuya. Kung hindi dahil sa iyo at sa huling lihim ni Papa, baka nakulong pa rin ako sa galit at paghihigante. Naalala ni Elena ang ibinulong ni Mateo noong nakaraang gabi. Ang huling lihim ni Don Alfonso ay hindi pala tungkol sa ginto o karagdagang yaman. Sa loob ng isang lihim na vault sa ilalim ng parola, natagpuan nila ang isang koleksyon ng mga sulat na para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso. Isang proyektong sinimulan ng kanilang ama bago pa man ito mawala. Ang Luna Empire ay hindi lamang itinayo para sa negosyo, kundi para maging isang sandigan ng mga mahihina. Alam mo, Elena, ang pagpapatuloy ni Mateo habang nakatingin sa malawak na dagat. 18 taon kang naging anino ni Ricardo. Pero sa mga taong yon, hindi mo alam na hinahasa mo na ang iyong sarili para sa misyong ito. Ang bawat dokumentong ginawa mo, ang bawat hirap na tiniis mo, yon ang naging pundasyon mo para pamunuan ang imperyong ito ng may puso at katarungan. Nabalik ang diwa ni Elena nang marinig ang tunog ng isang sasakyang huminto sa tapat ng kanilang gate. Hindi ito ang marahas na tunog ng mga pulis, kundi ang dahan-dahang paghinto ng isang puting van na may tatak ng Luna Foundation. Mula rito ay bumaba si Gabriel at si Attorney Melencio, parehong may malapad na ngiti sa kanilang mga mukha. Elena, handa na ang lahat para sa iyong unang speech bilang chairperson, ang masayang balita ni Gabriel. At narinig ko ang balita mula sa lungsod. Si Sofia ay tuluyan ng itinakwil ng kanyang sariling pamilya matapos lumabas ang katotohanan. Si Lola Remedios naman ay nahaharap sa sunod-sunod na kaso ng tax evasion, bukod pa sa mga paratang natin. Wala na silang kapangyarihang saktan ka pa. Huminga ng malalim si Elena. Ang pakiramdam ng kalayaan ay tila isang matamis na kanta sa kanyang pandinig. Hindi na niya kailangan pang tingnan ang likuran. Ang bawat hakbang niya ngayon ay patungo sa hinaharap na siya mismo
ang may gawa. Tumaya si Elena mula sa kanyang upuan. Ang kanyang tindig ay puno ng dignidad at kapangyarihan. Suot ang isang simpleng puting bestido na sumasabay sa ihip ng hangin, tila isa siyang diwata ng katarungan sa gitna ng umaga. Bago siya bumaba ng hagdan, tumingin siya sa langit at bumulong. Para sa iyo ito, Papa, at para sa lahat ng babaeng inakalang tapos na ang kanilang mundo. Ang paglalakad ni Elena patungo sa gate ay hindi lamang pag-alis sa kanyang lumang buhay, kundi isang formal na pagtanggap sa kanyang tungkulin bilang tagapagtanggol ng mga sugatan. Sa bawat taong bumabati sa kanya sa kalsada, sa bawat ngiting isinusukli niya, nadarama niya ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Ang tagumpay ay hindi ang makitang nagdurusa ang iyong kaaway, kundi ang makitang masaya at malaya ang iyong sarili sa kabila ng lahat ng kanilang ginawa. Sa gitna ng pagdiriwang sa bayan, isang maliit na batang babae ang lumapit kay Elena at nag-abot ng isang rosas na kulay asul. Sabi po ni Inay, ikaw daw po ang aming reyna. Totoo po ba na ang mga reyna ay hindi umiiyak? Yumuko si Elena at hinawakan ang maliit na kamay ng bata. Ang mga reyna ay umiiyak, anak. Pero pagkatapos nilang umiyak, pinupunasan nila ang kanilang mga luha, inaayos ang kanilang korona, at muling bumabangon para protektahan ang kanilang kaharian. Habang pinapanood ni Mateo ang kanyang kapatid mula sa malayo, alam niyang ang Luna Empire ay nasa mabubuting kamay na. Ang anino ay tuluyan ng naging liwanag at ang bawat hapdi ng nakaraan ay naging isang magandang kwento ng pag-asa na magpapatuloy sa susunod na henerasyon. Ang bawat paglubog ng araw sa baybayan ng kanilang lalawigan ay nag-iiwan ng kulay gintong guhit sa kalangitan, tila isang marahang haplos ng kalikasan sa mga sugat na matagal na ring naghilom. Nakaupo si Elena sa isang tila tumba-tumbang gawa sa kawayan sa balkonahe ng kanilang bahay na bato. Sa kanyang kandungan ay nakapatong ang isang luma at makapal na album. Hindi ang album na itinapon ni Ricardo sa basurahan, kundi isang bagong koleksyon ng mga litrato ng kanyang bagong buhay. Naroon ang mga larawan ng mga kababaihang natulungan ng Luna Foundation, mga ngiting muling sumilay pagkatapos ng madidilim na unos sa kanilang sariling mga tahanan. Naroon din ang litrato nila ni Mateo, Julian at Attorney Melencio noong inaugurasyon ng kanilang bagong gusali. Habang hinahaplos ni Elena ang makinis na pahina, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin na nagdadala ng amoy ng dagat at ng namumukadkad na mga bulaklak ng dapo sa kanilang harden. Napatigil ang kanyang daliri sa isang blankong pahina sa dulo. Sa loob ng 18 taon, ang bawat pahina ng kanyang buhay ay isinulat ng kamay ng ibang tao. Ngunit ngayon, ang pluma ay nasa kanya na. Ang katahimikan ng paligid ay bumasag lamang nang marinig ang mahinang tunog ng mga yabag ni Mateo na papalapit. Dala ang isang tasa ng mainit na tsaa na may amoy ng tanglad. Iniisip mo pa ba siya, Elena? Ang mahinahong tanong ni Mateo habang inilalagay ang tsaa sa maliit na mesa sa tabi ng kapatid. Huminga ng malalim si Elena at tumingin sa malayo, kung saan ang dagat at langit ay tila nagtatagpo sa gitna ng kadiliman. Ang pot, kuya, ay isang mabigat na kadena. 18 taon akong nabilanggo sa ilalim ng anino ni Ricardo. At nung una, akala ko ay kailangan ko siyang makitang magdusa para ako ay lumaya. Pero habang pinagmamasdan ko ang mga alon, napagtanto ko na ang tunay na kapatawaran ay hindi para sa kanya, kundi para sa sarili ko. Pinyatawad na ni Elena ang kanyang sarili sa pananatili ng matagal sa isang relasyong unti-unti siyang binubura. Pinatawad na niya ang kanyang pusong nagbulag-bulagan sa ngalan ng pagmamahal. Para kay Ricardo, wala na siyang nararamdamang galit. Tanging isang malalim at malamig na kawalan ng pakialam. Ang balita tungkol sa paghihirap nito sa loob ng rehas at ang pag-iisa ni Lola Remedios sa isang maliit at madilim na paupahan ay tila mga kwento na lamang mula sa isang banyagang aklat. Ang katarungan ay nakamit na ng batas at ang kapayapaan ay nakamit na ng kanyang kaluluwa. Nahanap mo na ba ang bingin na hinahanap mo?
Ang muling tanong ni Mateo habang tinatabihan ng kapatid. Higit pa sa bingin, kuya. Ang sagot ni Elena habang sumisimsim lang tsaa. Nahanap ko ang sarili ko. Nahanap ko ang lakas na hindi ko akalaing meron ako noong gabing dugo ang nakahandusay ako sa kalsada. Ang bawat hapdi ng nakaraan ay naging pataba sa lupang kinatatayuan ko ngayon. Sa gabing ito, habang unti-unting lumilitaw ang mga bituin sa langit, alam ni Elena ang mahalagang aral na nais niyang iwan sa mundo. Ang katapatan ay isang kayamanang hindi dapat ipinamimigay sa taong hindi marunong magbahalaga rito. Ang pagsasakripisyo ay dakila, ngunit ang pagpapanatili sa sariling dangal ay mas banal. Ang isang babae ay hindi lamang isang katuwang o anino. Siya ay say buong imperyo na may kakayahang bumangon, lumaban, at maghari sa sarili niyang buhay. Dahan-dahang isinara ni Elena ang album at tumayo. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa kahoy na sahig ay matatag at puno ng kumpirmasyon. Tumingin siya sa malayo at nakita ang ilaw mula sa parola na paulit-ulit na nagbibigay ng liwanag sa madilim na dagat. Iyon ang kanyang magiging buhay mula ngayon. Isang parola para sa mga nawawala, isang liwanag para sa mga nagdurusa, at isang reynang nagtagumpay sa gitna ng sarili niyang trahedya. Ang 18 taon ng anino ay tapos na. Ngayon, ang bawat sikat ng araw ay para lamang kay Elena.